Ano nga ba ang buhay ng mga OFW? Sabi nila, masarap daw ang buhay ng isang OFW. Maganda ang sweldo, nakakabili ng maraming gamit, nabibigyan ng magandang buhay ang pamilya. Sunod daw sa luho ang pamilya. Pag umuwi sa Pilipinas, panay ang libre sa pamilya. Sagot niya party, ang lakad ng barkada, panay ang out of town, nakakabili ng magarang sasakyan, nakakapagpatayo ng magandang bahay. Ang galing talaga ng mga OFW. Dahil sa mga post nila sa Facebook, akala mo parating masarap ang buhay nila. Pero sa likod ng mga yan, ang tunay na kwento ng kanilang buhay. Akala mo hindi nauubos ang kanilang pera. Pero hindi mo nakikita ang hirap nila sa pagkayod ng pera. Pag nasa ibang bansa, kayod sila ng todo. Dahil nung lumaki ang kinita nung naging OFW, lumaki din ang gastos ng pamilya. Humihingi na ng mga bagong gadget ang mga anak. Hihingi ng dagdag para makapasyal sila. Nadadagdagan pa ang sinusuportahan dahil pati mga kamag-anak sa iyo lumalapit. Pag hindi ka nakapagbigay, magtatampo sa iyo. Ikaw pa ang masama. Kaya bibigyan mo na lang. Titiisin mo na lang ang pagod. Doon ko lang kasi mapapakita ang pagmamahal ko kasi malayo ako. Anong gagawin nila para maibigay ito? Overtime araw-araw, kuha ng iba pang trabaho. Nakakapagod pero kailangan eh. Kung sa Pilipinas, may maganda siyang bahay, sa ibang bansa, nagtatyaga sama-sama sa isang bahay na marami sila. Bed space lang kung may bed pa. Hindi natin nakikita ang hirap ng kanilang buhay. Ang lungkot na nararanasan nila dahil malayo sila sa pamilya. Titiisin lahat yan dahil importante ang mahal niya sa buhay. Kahit magkasakit, kahit delikado ang lugar na pinagtatrabahuhan, ang pag-aabuso sa kanila, ang pagmamaltrato, minsan hindi na nakakauwi ng buhay. Gagawin lahat para sa pamilya. Marami din ang hindi nakauwi ng ilang taon dahil hindi makaipon. Pag umuwi naman, yung konting naipon nauubos din sa sandaling bakasyon. Nagkakautang pa dahil sa di inaasahang gastos. Kaya balik abroad na naman para kumita. Pero hindi habang buhay na kaya mag-ibang bansa. Paano pag nagkasakit na? Paano pag nagkaedad na? Paano pag wala nang naipon? Pag tumigil ba ang trabaho, titigil na din ba ang gastos? Saan ka kukuha ng panggastos? Hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Kaya maghanda, magtabi at mag-invest para hindi magtagal. Pag nakaipon ka na ng sapat, di mo na kailangang mag-ibang bansa. Makakauwi ka na at makakasama mo na ang mga mahal mo sa buhay. Tanggal na ang lungkot at hirap na malayo sa kanila. Kaya gaya nating mga OFW, sana'y matupad ang bawat pangarap natin. Huwag sana tayo mawala ng pag-asa. Darating din tayo sa ating mga paroroonan.